Okay, magandang gabi po sa atin lahat. At sa araw pong ito ng linggo ay ating pong ibabahagi sa inyo lahat ang ating pagtagpo sa isa pong napaka interesadong topic ng ating pong programang ito. At bago po ang lahat at po tayo pumagit na ay bumabati po tayo sa lahat ng mga Pilipino mula sa samot-saring lugar, no? Kung nasaan man tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito po tayo para po talakayin po natin ang mga kurukuro o mga agam-agam tungkol po sa ating mga karamdaman, no? Yan po ang epilepsy. Direct to the point tayo. Ano raw po ang epilepsy? At bakit kahit na medical practitioner, ha? Kahit ko yung binanatan ko po kanina, practitioner po ng ating kagalingan, isa rin pong nag-aral ng mediko ay hindi nakaligtas. Ganun po talaga yan. Wala pong pinipili ang sungay ng ating mga pamumuhay sa kalusugan. At bagamat ganoon man ang ating kalagayan po ay minabuti po niya inyong lingkod na malaman ang kanyang kadahilanan at siya po ay hindi makapasa sa kanyang pagiging isang frontliner, no? Ay summa cum laude ka 74.9, 74.6, hindi umabot ng 75 para maging maging professional sa board exam. Pero matalino po yung yung kanina nating pasyente at hindi lang talaga siya na-bless ng Panginoon sapagkat ang epilepsy po, mga pabayan, ayun po yung some of our problem, why we are suffering here is because of neurotransmitter, no? Chemical neurotransmitter po, signaling. Kaya nagkakaroon ng imbalances, nagkakaroon ng overload ang ating utak, no? At dahil lang po dito sinasabi po nila na baka raw po may bukol tayo sa utak natin o baka doon sa bumbunan po natin lumalambot yung ating pitakantuktok, lumalambot. Hindi masyadong normal yung pagkalambot at yung pagkatigas. Talagang pag inipo mo, bakit malambot yun? Doon po pumapasok ang supernatural, mga kababayan. Kaya po ang masasabi po natin dyan, sometimes hindi po ito ma-detect ng anumang klaseng instrumento or magnetic instrument or technology that might explain the reality of this disease, no? Epilepsy. Kaya po kung tayo po ay may mga problema, damage ang mga ugat mo sa kaugatan natin, or may injury ka, baka po doon nakuha. Kung wala naman, magpasabali na po kayo sa mga albularyo, no? Kaya nga po, mas maganda yung doktor na albularyo pa. That was reality based. So, sa akin po, marami kong mga kasaysayan na nakikita at napatunayan na kapag po nagsisisor, no? Nagsisisor po kasi ang iba, na nagkakaroon po ganito ng abnormal electrical activities sa ating pong utak, no? Pag mayroon po kayong ganitong impact ng epilepsy, nagsisisor po yan, no? So, ano nga po ba ang talagang kadahilanan? Una po sinasabi ko, paulit-ulit tayo, ang majority causes po niyan ay no detectable, no? Presuming that you are having this head injury, and you are suffering from stroke or tumor. Yun po ang pagiging narration ng libro, no? Pero mapapansin po ninyo kapag ang inyo pong pag-aaral ay reality based, ano, at dadaanin mo sa intellectual imaginary therapy, no? Kumbaga may mga para kang albularyo na nalalaman ng mga antidote, no? Tanggalin mo lang yung
neurotransmitter defect, disorder ng utak, shut down yun. And then you might possible cure this unknown cure disease. Wala daw po itong cure eh. And only just 70% of study can manage of how to, take good care of having this sickness. So, may mga disorder po ang mga biktima. Kaya po ang mga ito ay makikita mo, may mga para silang tawag dito, yung mga vampira na. May mga aibag na. May social disorder. Kuminsan, hindi na po sila nakikisalamuha sa tao. O kuminsan, ang mga buto nito, para nang, siyempre, pag hindi ka na sociable, wala ka ng aerobics, maapekto ng iyong health sa buto. Kaya po, minabuti ko na ilahad ang aking natuklasang ito sa aking buhay. Sometimes, it's very paranoid and not actually being seen by our technology, our study in the university of being inflicted by spiritual disease. Yung aking pong ginamot kanina, 27 pa lamang po yun, ay binabagabag na ng third eye. At lamang po kasi yung ikaw ay nag-aral din ng kahit na anong klaseng antidote or chemist formula that you might enjoy, helping those people suffering from this epilepsy. So pag nagbalance po yung core ng inner ear, yung frequency ng ear, ang sinasabi po ng mga pasyente ko dati, hanggang ngayon, Dok, anong sarap, lumamig ang utak ko. Kasi po may antidote yun parang may 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 chemical na natural na pag pinasok po yung fluid niya sa tenga mo, para siyang kinakain niya yung mga annoying imbalances, injury of your neurotransmitter. Ayun naman po talaga ang tinatawag dun yun ang signaling chemicals ng nerves natin dyan, ng utak. Yun po ang tawag dun, neurotransmitter. Kaya po pag nag-balance po yung transmitting ng inyong frequency, ng inyong balance, sinasabi nga na imbalance, gawin yung balance. The current of this neuromotors upside down. Pag nangyari po yun, wala na yun. Yung 5 motors, motors mo, yung tang motors mo, lahat na. It might possibly cure this epilepsy. So, nung minantra ko po, tapos na yung aking advice sa kanya na kung bakit tayo ay nagkakaroon ng ganitong karamdaman, isa lang na po ang sinasabi ko sa kanya. Gawin mong reality base na maging safety ka. Gawin mong reality base na maging protected ka sa injury. At hindi ka na magkakaroon ng ganitong karamdaman. At lagi po tayo may mga losing tight clothing. At lagi po tayong magkakaroon tayo ng parang soft cover cloth sa ating ulo. Hindi lang po yung tawas-tawas. Yung tawas-tawas po ay yan ay a little bit health method that maybe you've been unhealthy spiritually. So, yung nakita ko po doon sa nursing kasi ito, nakita ko po mayroon daw siyang nakikita. Nung minantra ko po, yun nga, may nakikita siyang anong elemento. Nabagay po naman na pinaniwalaan ko sapagkat nakikita ko rin naman. At hindi ko na po pinotage yan. Very alarming po ako dyan. Marami ko ng experience na pag humarap po sa akin yung mga nagsisisor, umiikot na, sinasampal ko lang po yung pinipitik. Oy, bumalik ka sa estado ng pagiging normal. Ganun po ako kalupit ng araw hanggang ngayon. Kaya po yung nursing, yan, may patuto po dyan sa mga vloggers natin para po malaman ni Juan de la Cruz na kung ang doktor po natin ay
twisted yung kanyang education. Meron siyang konting Panginoon, meron siyang konting abilidad na kakaiba. Pwede naman pong itulong yan ng walang bayad. Lahat po'y magaling. At lahat po'y may Panginoon. So, ang masasabi ko lang po dito ay napaka-mysterious ng karamdamang ito na lagi kong nakikita. Parang atake sa puso. Parang kasi po yung ganitong may mga karamdaman, sometimes they are lonely. Feeling of being alone, no? Kaya po kailangan nito maging socialize. Not only in their daily activities, no? Ang problema po dito sa mga epilepsy ito, pag hindi po natin nakita to, alam po ba ninyo? Unemployed to, katulad nitong aking empleyado. Reality based po tayo. Nagtatrabaho ka sa ospital, kung hindi malakas ang backer mo, tanggal ka na. Reality based. Kaya po hindi masama ang politics. Yan ay protection natin sa buhay, politics. Hindi ka naman pwedeng tanggalin pag alaga ka ni Juan de la Cruz. Kung ninong mo si Petra. Ano ba si Petra? Yan ang doctor director sa isang ospital. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Kaya po nagkakaroon ng unemployment. They cannot protect themselves. Kaya kailangan tayo na po mismo ang mag-protect sa ating sarili. Pumunta po kayo sa mga nag-aral talaga ng medisinang hindi inabot ng siyensya ng science. Yun si Lord. Ako po ibalimbing Kaya po yung method na yan, kaya nga tinigilan ako ng mga investigative network, that is very exceptional to the rules. No? Alam ka namang chemist ka, itapon mo yan sa Department of Health. Chemist yun Wala ka nang kikitain pag tinapon mo yun. Siyempre, pag tinapon mo yun, nandun yun sa basura. Maraming pupulot nun. So, wala ka ng liberty, wala ka ng freedom. Lahat, baka gawin panlason. Kaya wag mo itatapon yung intellectual properties mo sa basurahan. Kailangan niya na intact. Ang medisina po kasi, mga kababayan, may hangganan. Because they said, this is not business. So, I hope that you get my point. So, yun lamang po. At least makakatulong ka. Kung may talino ka, ilabas mo. Ngalandakan mo na ikaw ay nasa charity. Kaya nagulat po yung mga tao doon, may manggagamot na charity. Siyempre, nursing, nakakaunawa, in-interview ako kung ano akong estado ko. Sabi ko, I'm just a simple ancient doctor. Sabi niya, anong klaseng ancient method? Sabi ko, isang assassin ng mediko. Pag inatake ka sa puso, sampalin ko lang yung beauty. 20 years old ka na. Samantalang 70 years old ka. Bandupit mo Kaya tinay po ako ng nursing na to. Kaya naiyak-iyak isa sa akin. Kasi po, violent na Siyempre, hindi ka makatulog. Insomniatic ka na. Hindi ka na makapag-socialize. May problema ka sa sabat mo. Ano gawin mo? May moody disorder ka na. Pag ikaw ay inabot ng seizure, walang magro-roll on sa'yo kung may kinain ka ba. Immediately, may may re-rescue sa'yo. Ayun po ang kapiya ng mga taong nadidisgrasya. Walang makapag-survive. To put them safe. Away from injury. Kaya yung pong mga following nito na mga protection, kailangan po talaga. As long as we can help our people, we can help. 20 years old pa lang siya nagkaroon na siya ng dimension sa course sa paranormal. Lahat nakikita niya. Yung negative power po ang pumunta sa kanya. So, hello po kay kay Paul Mike Kaluya at kay Grad PCGS Abraham Adsuara. Gipuasing po, shoutout po sa inyo lahat. Sapagkat mga kababayan, mga kapatid sa balikat, salute PCGS at sa lahat po ng mga nandyan po, kamay na banal at aka po sa inyo lahat.
ay ako po nagbibigay lamang ng isang patutuo sapagkat yan po ay reality based. No? Hindi lahat po kasi ng karamdaman ay karamdaman natin. No? Kailangan po may may second opinion. Kung tayo po ay binabagabag na ng mga ganitong problema, it happens as a result of abnormal electrical activities and suffering from seizure. Kailangan po gamutin mo yung signaling chemical. Kaya chemical din po ang ilalagay sa tainga. Yun ang hindi ko mapaghawakan. Kasi kung lagi po kayong gagamutin yung dila nyo at saka tiyan nyo, okay yun. At least, prevention is better than cure. And then, it's better na may maintenance tayo hanggang hindi po ninyo nakukuha ang aming pong teorya. So, marami ko na pong ginamot niya ng mga headache, severe headache, chronic headache because of these imbalances of neurotransmitter. So, kung saan po na pupunta ang usapan ay yan po bawasan po natin ang sobrang pressurize sa katawan. Huwag maging stressful, depressed, para hindi po tamaan ng mga ganitong problema. So, unang-una po sa lahat, kasi nasa brain na concept eh. So, you try to meditate and tell to your hypothalamus that you need rescue. Stay calm. You need rescue. So, kung sino po yon, dapat mayroon pong isang frontliner na marunong ng principle na to. That is the key to help those patients suffering from these kinds of symptoms having this epilepsy. So, may pinapatak po na kami sa tenga, pinapatak sa mata, pinapahid, at saka sa ilong. Pag yun po yung motor neurons natin, ay naging healthy. Wala na po yan eh. Ilan po ba ang butas ng ating buhay? Ilan po ang buhay at butas? The wall of life. Bunganga. Nilalagyan ng ibang mga manggagamot, mga doktor na mga katulad natin, pinapainom. Yung ilong, hindi ko alam po kung yung iba nagpapasok ng gamot sa ilong. Yung iba, alam ko, yung iba, marijuana, pinapasok yung smoking. Yung shabu din, ginagawa din smoking. Yung cooking, ginagawa din smoking. And this is true to life story. Sa tenga, walang pinapasok dyan na kahit na anong klase. So, very rare ang, kasi may mga canal yan eh, may mga ugat dyan na tubo. Kahit sa mata mo, may tubo yun. Kaya interconnection yun eh. So, yung motor po na yan, pag yan po yung napacify, nagkaroon ng neutral neurotransmitter, ang lahat ng signaling nerves ng ating pong motor neurons, ay palagay ko, wala na itong mga injury nito, So, kung hindi siya detectable, paano pa gagaling ang mga may sakit nito? Paano pa ma-manage ang mga taong itong may ganito kung walang kung walang ganitong katulad natin na nagbibigay ng encouragement, hope, and concern. Kaya po, lumalabas tayo. Hirap na po yung nanay, yung lola. Sa nakikita. At inaaway na siya, sobra na. Satanis mo na ika-dok yan eh. Sobra na. O nanay, naniniwala ka pa sa best friend ko? Sinong best friend mo? Best friend ni Lord, si Lucifer. Sigurado ang ano mo, ang apo mong ito, may pagka-Lucifer to. May sanib. Dok, kaya pares naman tayong born again, pero hindi tayo naniniwala kay Satanas. This time, perhaps we can do. As long as we manage and help your granddaughter. We do this for better. And then tinawas po siya. At yun nga po lumabas. Nakausap po yung evil. At yun, sabi niya, Dok, ang sarap pa. Hindi ko na po pinotage yun. Sabi ko, dami ko ng ganyan na nagsisisor. Pero tinitingnan naman sa MRI, to the echo, lahat na normal.
Sabi niya, Dok, paano ka man na-link sa pagiging spiritual? Kasi yung pamilya ko dati ko nang alam ito sa buhay. Kaya lang, siyempre, born again ako. Hindi ko kayang tiisin ng nanay ko na kapag binuhat ko po ang nanay ko nung araw, ganito po ito, papel po to. Ganito po walang kwenta ang weight ng nanay ko. Pagdating ng nanay ko sa Pantala ng Balanacan, Lucena City, binuhat ko ang nanay ko. Ganito lang po. Ganito lang kanipis na papel. That time, sabi ko sa master ko sa Muslim, sa Quiapo, I think, Supremo, I have to start now my long study of being exorcist. Ganun po sa tatay ko. Kita po ng tatay ko, nalaso. Pagdating sa private na mga hospital, ang daming sakit. Nilipat namin ng private. Sabi ng doktor doon, tama ang doktor mo. Maraming sakit sapagkat walang technology sa Marinduque. Ay, nung nakita po nila sa MRI, CT scan, yun, wala. Kaya po kung tayo po walang technology, maraming sakit natin. Kaya po nandiyan ang MRI to the echo, CT scan, para po ma-sure yung sakit mo. Kaya dito po, kung ang epilepsy mo, lahat na po ay ginawa ng magulang natin, may pera naman tayo, ginawa na lahat, at wala pa rin pong nangyayari. Ang option mo are 70%, you can try another way, that is paranormal doctor. Kaya how do you manage these kinds of health problem, epilepsy? It's just simply you try your best to communicate with our God. Yun naman po. Somehow somebody will arrive at your door, knocking your door, and this is the time that you are being answered your prayer. Kami po yun, yung amin pong hanay ng guardians sa radyo ni Nanay Stella Bucan, ni Tito George Carriedo, Stella Bulacan, na Jun Maligalig na gumagabay po pang kalusugan. At nung naiwan ko po ang nanay, masaya na siya sapagkat yung kanyang granddaughter niya ay masaya na. At nag-testify po sa Facebook na magaling na. Inulit po natin, majority causes of this sickness are not detectable. No study, no clear study why it's happening. It's because of abnormal electrical activities known as seizure. So para po yung ma-prevent lahat po ng neurons yan, tubules ng ating pong transmitter ay maging openly clear, no? Wala pong mga injury. Para po mawala injury, di tanggalin mo yung pressure. Kaya po may sumasabog So pag wala pong pressure, wala yan. Kapag po yung pong high blood mo ay tinanggal po ang lason ng blood vessel natin, circulating systematically, tanggalin mo yung lason, poison. Ang matitira po dyan, blood. So ang dapat po dyan, ang gagamutin po natin yung anus. Para matry mo na walang pressure. Sige, tumahay ka. Pag yan ay may TB, may pressure, tataas. So, one of a kind of the good health is your colon. That is being written in word of record. The more that you're healthy, the more that you have a healthy, not only living lifestyle, your tummy, your stomach is stronger. The more that your stomach is stronger and colon is stronger, the more you are healthier. So, ganun lang po mga kababayan. I hope that I did not even less explain all of what about this epilepsy. Neurotransmitter. No, signaling chemical problem in our body. Kaya po nag-overload. So, para mapasipay po yan, pasingawin lahat ng pressure. Mata, ilong, bibig, tenga, puwit, pung, at mo pa. Padaluyin ang neurotransmitter. Yun lang po yun Kung ang neurotransmitter mo ang problema, di yun ang gawin mo. Huwag ka nang lalayo, wala ka nang lalapit. Doon ka sa gitna. At the middle. Tambayan mo yan.
So, yung pong mga sleep issue mo, mawawala. Social factor mo, concern mo, mawawala. Bone problem mo, wala. Yung pong early death ng mga ganitong problema po na karamdaman, wala. Kasi pag nabago ka niyan, masahol ka pa sa pinaring squad, mga kababayan. Kaya sa lahat po ng nanonood, hindi ko na po gagawing napakahaba ang tsurya nito. So, lagi po lamang natin tandaan, kung may himala, may pagpapala sa Panginoon. So, Diyos Mabalos Philippines, gracias. Kamay na ba nalataka po sa mga tropa natin dyan. Salute. Vamos, sa lahat po ng mga Pilipino. Vamos. Gracias.